Mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, tanggapin natin ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa ating Panginoong Diyos na isinulat ng ating kapatid na apostol na si Pedro. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Diyos ang nakipagtipan sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ng kanyang dakilang pagtuo sa makatwid bagay, ang ating Panginoong Kristo. At ang Diyos ay nangako, mga kapatid at mga kaibigan, kung iingatan ng inyong mga anak ang aking tipan at ang aking pagtutuo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman, sapagkat pinili ng Panginoon ng Sayon kaniyang minasa na pinakatahanan niya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't sa ngalan ng ating Panginoong Kristo na tagapamagitan ng bagong tipan, ito ang ating pakaiingatan, mga kapatid at mga kaibigan. Kung kaya't tayo naman ngayon, mga kapatid, ikagalak nating patuloy na itaas ang dakilang pangalan ng ating tagapagligtas. You are the King of Kings and Lord of Lords. Itaas natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpasalamat, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Awitin natin may kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and
mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating igalak na awitin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng biyaya, ng kahabagan, ng kaawaan, patuloy, Panginoon, na ang iyong bayan ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pagluban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kami naharap sa isang napakadakila at banal na panahon at pagkakataon upang ang iyong katwiran ay patuloy na maihayag sa buong sanlibutan. Amen. Bilang iyong mga lingkod na patuloy mong dinadalisay at inihahanda sa kaligtasan, tunay na ang aming dalangin ay tinitiwala namin sa iyo ang mga bagay na sasaysayin sapagkat siyang patotoo, siyang tunay, siyang maghahatid sa kaligtasan sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan namin na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na lumuluwalhati sa iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ang naghanda ng iyong bayan upang ang iyong katwiran ay patuloy na manahan sa aming puso't isipan upang magsilakad kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa iyong banal na luklukan, pagbuhat noon, ngayon at pagpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot ng pagbati sa lahat ng mga tao na nangalan sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Nakuha po ba natin? Amen. Naunawaan natin, ipapangaral na yung katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo at ituturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo ng may buong katapangan, itinuturo ng may pag-ibig sa kapwa-tao. So ito po yung napakadakilang imbitasyon sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Wala po siyang diskriminasyon sa imbitasyon. Maliwanag po ba? Any religion, iniimbitahan niya tayong lahat na makinig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Maliwanag po ba? Amen. Wala po siyang itinatangi sa atin, ano? Maputi man, maitim man, kayumanggi man, mahabilikaw na yung kulay natin. So dahil tayo nasa panahon na ng kawakasan, huling oras na, huling panahon na. Amen po ba?
Amen. So, ang pag-asa na lang na nalalabi sa ating mga iniimbitahan. Ito po yung hula. Pakinggan natin mabuti. Unawain natin. Babasahin ko po sa inyo. Sundan nyo kami, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang banal ng bundok ng Sion na nakarecord na sa langit. Dito po isa sa isa ang hula sa banal na bundok ng Sion. In Book of Joel, chapter 2, verse 1, ano po nakalagay doon? Hipan ninyo ang pakakak sa Sion, magpatunog kayo ng banal na hudyat, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na pong pumarito. So nararamdaman ba natin yung mga palatandaan ng kanyang pagparito? Tumingala tayo sa langit. Marami nang nangyayari kababalagan sa langit Sa lupa, marami na rin po nangyayari. At ngayon ay nasa ilalim tayo ng salot ng pandemya. Buong mundo, ano po? Nakukuha po ba natin? Mga kapatid at kaibigan na mga nakakarinig ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Meron pong pag-asang na titira pa sa atin bawat isa. At lagi nating tatandaan, ang Banal na Bundok ng Sion hindi na po bago. Maraming naunang akala natin ay totoo. Amen po ba? Amen. Pero itong nahuli, na mauuna na, at yung nauna, na mahuli, mananatili na huli. Nakukuha po ba natin? Naunawaan natin? Kasi ito pong banal na bundok na Sion, hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang. Hula na ng mga banal na propeta ito. Pakikuha natin yung gadget natin, i-download natin yung Bible natin sa gadget natin. And then, kung na-download na yung Bible sa gadget natin, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Ang Panginoong Diyos po, sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paglalagaan ng pagkilala at paniniwala ang magpapatunay sa atin sa kanyang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Dito natin sasaligsigin at babasahin na isa man ay hindi magkukulang at isa man ay hindi mangangailangan ng kasama itong banal na kasulatan, iniutos ng kanyang bibig at iniutos ng kanyang espiritu sa mga iniimbitahan na paniwalaan natin yung sinabi niyo sa mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga nakakarinig na maglalagat na ng paniniwala na saksi na tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Ito pa, babasahin ko yung hula ni Propeta Isaias na nangyari po ito, yung hula. Dito po hihipan ng tinig ng pakakak sa Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sion. Dito po ipapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Specific po ito sa hula ni Propeta Joel. At sa lahat ng mga iniimbitahan na tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mangyayari na sino man ang tawagin sa banal na bundok na Sion pinapupunta upang makatiyak ng kaligtasan. Yaon lamang mga nalalabi, mga tinatawag, mga pinipili, hinirang na isang matibay at matatag na kaharian na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Yaon lamang mga nalabi na tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 32. Pakisundan niyo po kami, pakibasa natin. Ito po, naunawaan na natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita, hindi kung saan ipinapangaral ang mabuting balita. Amen po ba? Amen. Unawain natin yung sinasabi ni Propeta Joel. Hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa Sion. Magpatunog kayo ng hudyat sa aming banal na bundok. Makinig ang lahat ng naranahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Naunawaan na po natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita. Amen. Hihipan yung trumpeta sa Sion. Magpapatunog na ng hudyat sa kanyang banal na bundok. Hindi po kung saan inihipan ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po kung saan ito pinapangaral. May specific kung saan ito ipapangaral na pangalan ng ministeryo. Amen po ba?
Amen. Ito po, babasahin ko yung nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias chapter 7 verse 14 to 15. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pagdating sa book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon na makahukbo. Maliwanag po ba? Amen. Yung binasa natin sa book of Isaiah chapter 7 verse 14 and book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Sinabi po rito na ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So everlasting na po, ano? Yung pamamahala ng ating tagapagligtas sa sino mang iniimbitahan na maglalagat na ng paniniwala, mananalig na at magpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Hindi magwawakas yung karunungan at yung paniniwala at pag-asa natin sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, ganyan po, hindi magwawakas yung pamamahala ng ating tagapagligtas sa lahat ng tinubos niya at kinupkup niya at kinahabagan niya sa panahon ng kawakasan. Tayo yung kaharian niya, itinayo na matibay at matatag na tinala niya sa langit ang pagpupulong natin. Na tinawag niya yung kanyang kaharian na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon. Di po ba't nakagagalak sa bawat magiging participant ng ating tagapagligtas na iniimbitahan? Na ilalagap na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala na mga saksi na tayo nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung kaharian niya itinayo na hindi magwawakas, na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na yung bawat participant ng kaharian ay tinayo na dito na matibay at hindi matitinag at hindi magwawakas. Na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Upang itatag at upang alalayan ng kahatulan, ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Magagalak po aalalayan tayo ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas Aalalayan tayo sa kahatulan na magaganap. Amen po ba? Amen. Isinagawa ito na sikap ng Panginoon na manahukbo. Sino po ang nagsagawa ng sikap? Hindi po tao. Espiritu Santo yung nagsagawa ng sikap sa atin lahat. Maliwanag po ba? Amen. Nahayag po yung larawan ng ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang makabuto. Sa kaalaman ng lahat, ang matibay at matatag na relasyon na meron tayo ngayon, nahayag po ang espiritu sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Yan po yung testimony na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin, ng mga nadalabi, ng mga descendant na tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya po isinugoy po itong anak na pailalim tayo sa sumpa ng aral ng sanlibutan lahat. Amen po ba? Amen. Aminin natin yan. Huwag tayong ma-open. Pagsisihan natin yung paniniwala ng sanlibutan, ay pamuhay natin yung paniniwala ng sanlibutan. Mga kapatid at kaibigan, talagang ang kaligtasan po, hindi madali. Dahil talagang naalipin tayo, napailalim tayo sa aral ng sanlibutan. Diyan tayo tutubusin. Amen po ba? Amen. Ano yung sinabi doon sa John 8:32? Mga kapatid at kaibigan, pakipasa nga po. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan Yung katotohanan po, nangyari yung hula ng mga banal na propete. Nilibak, kinutya, dinuran, minura, pinalo,
pinagpasa ng krus hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. Hindi masasalansan ng sino mang nakakaral yan. Nangyari po yan, 1,000 taon, hindi pa tayo tao nun. Kaya napakadakila nitong araw na imbitasyon sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide. Sabi sa 7:14 kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Naunawaan po natin yung ginawa ng Panginoon na magbibigay sa atin ng tanda. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Yan, susubaybayan natin yung hula ng Propeta Isaias. Susubaybayan natin yung katuparan na nangyaring tanda. Amen po ba? Amen. Puntahan natin sa aklat ng Hebrews. Chapter 2, verse 3 and 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinag-usap ng Panginoon ng una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Tingnan niyo po yung mga nakarinig nga talagang napakahalaga ng imbitasyon sa atin. Tayo magpapatunay kung paano pinatunayan ng Panginoon Diyos ito, matutunayan din naman natin ng mga nalalaping itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Yung mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan merong pinaghihiyawan na nangyaring mula Amen po ba? May nagpatunay nung paniniwalaan natin Paano tayo makatatakas? Paano makatatakas tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Nakukuha po natin, naunawaan natin. Ito, nadidinig na natin ay pinapahayag ang katotohanan na nanggagaling sa banal na bundok na sayon Sa English yung makatatakas how shall we escape? Tatalikuran ba natin itong naririnig natin? Kaya ang kaloob sa atin nito buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Paano makakatakas tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ibig sabihin, naririnig na natin yung tinig na ipinapangaral tatalikuran pa po ba natin? Kaligtasan na ang kapalit nito Kaligtasan na ng kaluluwa natin, hindi yung laman ang ililigtas sa atin, yung buhay, yung kaluluwa. Amen po ba? Amen. Paano makatatakas tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Na pinag-usap ng Panginoon ng una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Pinatunayan sa atin sa mga nakakarinig. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ito. Amen po ba? Amen. Na isinugo niya yung buktong niyang anak na sinabi sa mga banal na propeta, nangyari sinabi niya, nangyari yung hula, pinatunayan at pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan ng mga inheritance at tagapagmana ng kanyang pangako. Di ba tayo nakakarinig nito ngayon? Last days, rapture of the church. Ito na yung pagtatayo niya ng kaharian Yung lahat ng nakakarinig ng kanyang tinig, nakagaya nyo rin akong tao na ginamit niya upang marinig niyo yung tinig. Amen po ba? Amen. Kung hindi niya ako tinawag at pinili, ginawang katiwala ng banal na bundok na sayon, mapapakinggan ba natin yung tinig niya kung hindi niya akong gagamitin para ibo kayong nabikot, ipahayag ko ito sa buong mundo? So love the word that He gave only begotten Son. But whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Gaya na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan isinugo niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya'y maniwala huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat po ng listeners at participant ng Panginoong Jesucristo, naririnig na natin yung tinig niya. Katulad nyo rin akong tao itinayo na sinasalita ko sa inyo yung hula ng mga banal na propeta
na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. At tayo yung kaharian niyang itinayo sa pamamagitan ng paniniwala. Paniniwalaan natin yung tagapagligtas natin. Tayo yung kaharian niya na itinayo, na inirecord na tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nung paanyaya niya sa atin. No? Kaya nga ito na yung isang napakadakilang piging na nangyayari na sa panahon ng kawakasan. Iniimbitahan na tayo upang magkakasalo na tayo sa inihain niyang pagkain spiritual na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ito na rin yung inihahandang babaeng malinis na nag-iintay na doon sa kasintahan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya natidinig na natin yung tinig. Huwag na natin pagmatigasin yung kalooban natin. Magpakumbaba na po tayo sa panahon ng kawakasan. Talagang sa panahon ng kawakasan ma-open yung dapat ma-open. At magpakumbaba yung dapat magpakumbaba. Amen po ba? Amen. Hindi sa isip ko para ipangaral ko na inaakit ko kayo. Amen po ba? Amen. Sa kapangyarihan at pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nakuha po natin, naunawaan natin. Talagang tayo masasaktan dito dahil tayong lahat napailalim sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan na inisip natin akala natin nasa totoo na tayong paniniwala. Amen po ba? Pero eto ngayon, inihahayag na ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Siya ang tumatawag at pumipili at tumihirang sa atin lahat. Maliwanag po ba? Upang magbunga tayo ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, at magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin na kung pumarito man siya, datnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Mga good steward, mga participant ng ating tagapagligtas, na mga hinirang, tinawag, pinili sa panahon ng kawakasan, inirestored sa pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang makapangyarihang isang Diyos na tunay, ang may kapangyarihang magtayo ng kanyang kaharian sa panahon ng kawakasan. Itinayo niya yung kanyang kaharian sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung presensya niya, yung karunungan niya na lumalatag sa buong sanlibutan, na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, yung kanyang kapangyarihan at karunungan. Kaya sa sino mang nakakarinig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Na sa pangalan ni Kristo Jesus, ilalakad na natin yung paniniwala natin upang makatiyak na tayo na kung siya man ipaparito, datnan tayo mga tapat na katiwala. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin tatalikuran yung tinig niya. Pananagutan din natin ito. Amen po ba? Ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Wala pong bayad dito. Hindi kayo magdududa dito. Bakit po? Based on the Bible, pakikuha natin yung mga Bible natin at pakisubaybayan nyo kami. Susubaybayan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na tanda. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Ang pakinabang natin dito, katiyakan ng buhay na walang hanggan natin bawat isa. Kaya paano makatatakas tayo kung ating pababayaan ng ganitong dakilang pagtitipon? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Ito po yung covenant ng mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na nag-iintay na mga tapat na katiwala. Tayo katipan niya dito. Amen po ba? Tayo ang tinatawag niyang asawa niya rito. Itinuring tayong asawa ng ating tagapagligtas upang kung sa pagparito niya maging katulad niya na tayo. Amen po ba? Kaya itinuring niya mag-asawa yung iglesia.
magiging katulad niya tayong espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga paniniwala iniwanan sa atin ng mga tapat na katiwala. Kasi paparito pa siya para ilayo niya sa kapahamakan at kahatulan yung kanyang bayan. Amen po ba? Amen. Siya yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon na kinutya, niliba, pinagtawanan, ininsulto, pinahirapan upang tubusin niya ang kanyang banal na bayan. Amen po ba? Amen. Sino po ang bayan dito? Di ba tayong gaganap nito na magpapatotoo yung mga nakakarinig? Isang napakadakila na araw na preparasyon nito sa bawat isa sa atin. Ang pundasyon niya sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya kung nadidinig na natin yung tinig, huwag na natin pagmalakihan. Unawain po natin. Matakot tayo. Dahil sa Kanya din ang galing yung buhay natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Hindi natin maiingatan yung buhay natin, pero siya nagsubo para maingatan niya yung buhay natin na ipinahirap sa atin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Isinuboy pugtong na anak, natanda, na sinusubaybayan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Tanging siya lang ang makapag-iingat ng buhay na ipinahirap sa atin dito sa mundo hanggang sa maintay natin yung muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Huwag sa kaisipan natin iingatan yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa maghapon. Hindi natin alam kung ano yung kapalaran darating sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, huwag dito sa lupa. Dahil yung kayamanan sa lupa, tawang nasisira at nabubulok at naglalaho. Yung kayamanan sa langit, nananatili, magpakailan-kailan pa man. At tayo ang kayamanan ng Panginoon Diyos sa lahat ng maglalagat ng paniniwala ng mga saksi nagpapatotoo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas upang paniwalaan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Paanong tatakas tayo kung ating pababayaan ng ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon noong una? Tignan nyo, ang Panginoon Diyos ang nangungusap sa atin, no? Ipinangungusap sa atin ito eh. Nakilalanan na natin yung bugtong na anak na katuparan no, sinabi niya sa mga banal na propete. Amen po ba? Amen. Na ipinangungusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Tignan nyo, tayo mga nakakarinig nitong ipinapahayag sa atin ngayon, no? Nakatulad yung tao. Tayo magpapatunay nung pinatunayan niya nung una. Naunawaan po natin. Amen. So meron tayong responsibilidad na napakadakila na ibinibigay sa atin bawat isa. Tayo ang magte-testify nitong pinatunayan niya sa atin eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na kung paano pinatunayan niya ito sa nakalipas na 1,000 taon eh. Tayong mga iniimbitahan ang magpapatunay sa nangyaring una. Kaya huwag natin tatakasan yung napapakinggan natin. Pananagutan po natin ito sa Kanya. Amen po ba tayo doon, mga kapatid at kaibigan? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya nagtatangi. Kaya po binuksan na ang pintuan ng banal na bundok ng Zion at ito na yung panahon ng kawakasan na binuksan na ang aklat ng Kordero na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Ang banal na bundok po ng Zion recorded sa langit. Iisa lang po ang pangalan ng bayan niya, bagamat marami tayong mananampalatayang iniimbitahan. Iisa'y doktrina nating paniniwalaan ng mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Yan din po yung doktrina ng bautismo na lumilinis sa atin sa maruming lakad ng paniniwala natin. Maliwanag po ba? Amen. Iisang espiritu, meron tayong paniniwalaan lahat. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Bautismonado tayong lahat, napailalim tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Iisang katawan lang tayong lahat. Iisang kaharian lang tayong lahat na nakatala sa langit.
bagamat marami tayong magkakapatid sa paniniwala na mga saksi sa pagkabuhay niya maguli, iisa lang po ang nakarecord sa langit. Ang bayang banal niya, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya po marami na kumukuha ng sayon. Pakiutawa natin mabuti. Maging aware tayo sa panahon ng kawakasan. Talagang kumikilos na ang mga kasuklam-suklam at mga sinungaling at karumal-dumal sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. In the name of Jesus, I rebuke sa lahat ng mga liars. At mag-ahari na ang hukom ng mga hukom sa banal na bundok ng Sayon. Matatapos na ang dilim. Magbubukang liwayway na. Magliliwanag na. At ang Panginoon ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang inuupuan natin dito, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nagaganap po dahil talagang sa panahon ng kawakasan talagang napaka-excellent, napaka-perfect yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Nadidinig nyo yung pinapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon na walang dagdag, walang bawas dahil may hula ng mga banal na propeta tayong sinusubaybayan. Mayroong patotoo ng mga banal na apostol tayong paniniwalaan. In Book of Peter, chapter 1, verse 19, up to 20 to 21. Ano? Pakibasa po natin. Ang isasalita sa inyo, naundyukan ng Espiritu Santo. Sabi ni Apostol Pedro, kami ay mayroong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong sinusubaybayan. Nagaya kayo ng isang ilawan na nalagay sa pinakamataas na dako na magliliwanag sa sanlibutan. Sumilang sa inyong mga puso ang tala sa umaga. I-research natin yung reference ng tala sa umaga. In Book of Revelation chapter 22 verse 16, ang tala sa umaga, ang Panginoong Jesucristo po. Yung katwiran, ang sumilang sa puso at isip natin na hindi nawawalay sa labi natin, hayag yung patotoo. Amen po ba? Amen. Meron tayong matibay at matatag na relasyon bawat isa. Meron tayong hula ng mga banal na propeta na sinubaybayan. Kaya sabi, mabuti yung ating ginagawa. Na magliliwanag tayo sa madilim na sanlibutan. Magniningning ang mga banal sa madilim na sanlibutan. Tayo yung ipinangako kay Father Abraham na pinatingala siya sa langit. Nagaya ng mga bituin sa langit. Ang magiging lagi mo, Abraham. Amen po ba? Amen. Kaya nga magniningning tayo sa katwiran ng patotoo eh. So nakagagalak po ano yung sinusubaybayan natin, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Nangyari po yan eh. Kaya yung tala sa umaga, sumilang na sa puso ng bawat participant na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo. Ginamit lang po niya akong spokesman dito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Katulad nyo rin akong nagbabatan at nagtitiis, nagsusumikap at naghihintay ng katuparan ng lahat ng mga sinabi niya sa mga banal na propeta na magaganap sa panahon ng kawakasan. Katulad nyo rin akong tao na naghihintay at nagbabantay na tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Katulad nyo rin akong tao na ginamit na ibukay yung labi ko upang ihayag ko yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng pangyayari ng hula ng mga banal na propeta sa mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Makiisa na tayo sa paniniwala, magpatotoo na rin tayo. Tayo yung kaharian na itinayo niya at itinala niya sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon marami nang nalilitong mga nagtayo ng kaharian na ginagamit yung salita ng hula ng mga banal na propeta na hindi naman applicable sa paggamit nila. Amen po ba? Amen. Pagsuri tayo kung ano ba ang pangalan ng kaharian na inirecord sa langit na nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon kung hindi nakasulat sa banal na kasulatan yung
Kagaya nung naririnig nyo na nakatala sa langit ang pagpupulong lahat natin na tinawag na banal na bundok na Sion. Kung hindi nakatala, mag-isip-isip na tayo. Amen po ba? Amen. Ang ibinibigay sa atin dito nga unawa yung makatyak tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Napakapanganib ng panahon ng kawakasan. Kaya po, huwag natin tatalikuran yung napapakinggan nyo. Patulad nyo rin akong tao na nagtitiis at naghihintay ng lahat ng mga bagay na magaganap na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. At ito po ay natupad na. At naipahayag ko na sa inyo yung habilin niya na pinasasabi niya sa akin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kaya po hindi madali ang kaligtasan. Marami tayong sakripisyong pagtitiisan. Ang makapagtiis ang gawakas, maliligtas. Mapalad ang sinumang bumabasa at nakakarinig ng aklat ng hula na ito. Revelation chapter 1 verse 3. Naunawaan po natin, mapalad ang sinumang nakakarinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. May hula po na paniniwalaan tayo na nangyari sa lahat ng mga nakakarinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Ang kabilin-bilinan po niya sa bawat mga makakapanood, mga lalaki at babae, wala siyang itinatangi. Welcome. Ang Diyos ay pag-ibig. Huwag natin tatalikuran yung tinig na napapakinggan natin na nagagaling sa banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Lagi nating tatandaan, napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. Talagang hindi na natin inaasahan yung mga kalamidad na dumarating sa panahon ng kawakasan. Talagang nalito tayo at nagulo tayo at dumating ang napakatinding kahirapan sa panahon ng kawakasan. So ito na yung huling panahon na ilagat na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na po tayo. Maging vigilant tayo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo ang kayamanan niya na magbibigay sa kanya ng papurit karangalan. Tayo ang magbibigay ng kadakilaan at kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya huwag natin tatalikuran yung napapakinggan natin. Ito'y isang banal na babala. Hinipa na ang mudyat sa banal na bundok ng Sion. Hinipa na ang pakakak sa banal na bundok ng Sion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, nationwide, worldwide, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. Unawain po natin mabuti, mapapakinggan nyo, nababasahin ko, at sama-sama natin unawain upang magtumibay, tumatag sa puso't isip natin, yung napapakinggan natin, na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Bulay-bulayin na po natin ngayon. Pawang sinaksihan naman ng Diyos. Tignan niyo po, sino po sumaksi? Ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo, ang sumaksi na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Naunawaan po natin, sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyari ang pagsaksi niya. Amen po ba? Sa mga tanda ng kababalaghan. Nangyari po, iniimbitahan tayong lahat. Magpakumbaba tayo. Kung ang Panginoon Diyos nga ay sinaksihan niya, ginawa niya, how much more ikaw at ako ang may pandinig ay makinig at unawain po nating mabuti.
Tao lang tayo, pero yung sumaksi ng tanda ng kababalaghan, Espiritu Santo. Amen po ba? At sa sarili niyang kalooban, nakagagalak. Amen po ba? Sino tayo bilang nasa laman at nakakarinig na hindi tayo magpapakumbaba at magpapasakop sa Panginoong Jesucristo na hindi natin sasaksihan yung sinaksihan ng Panginoon Diyos? Hindi po ba nakagagalak na magpakumbaba tayo kung paano sinaksihan niya, saksihan natin yung tanda ng kababalaghan na ginawa niya? Amen po ba? Siya nga mismo leader eh. Ginawa niya yung halimbawa, natutularan natin eh. Amen po ba? Amen. Sa sarili niyang kalooban niya ginawa ito. So sa expose, wala tayong nakikita na ginawa ng tao, no? Ginawa ng Espiritu Santo sa sarili niyang kalooban na sinaksihan niya ng buhay niya maguli in the third day, yung kanyang bugtong na anak. In Book of Acts, chapter 17, verse 31. Pakibasa po natin para masatisfy tayo. Siya napapakinggan natin, napakiniwalaan natin lahat. Ano po yung sinasabi sa Book of Acts, chapter 17, verse 31? Nawain po natin mabuti. Kaya takasan natin yung pasimulang aral ng sanlibutan upang makatyak tayo sa buhay na walang hanggan na naghihintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Ito po, nagtakda ng isang araw upang patunayan sa lahat ng mga tao sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Alam natin na sa silong ng mga langit sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin masusumpungan ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan, dahil sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung paniniwala natin na may mga relasyon tayong lahat na nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw Amen po ba? Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Alin po yung isang araw na binabanggit dito? Ito na po, last days na tayo Ito na huling araw Kaya short na yung nalalapin natin Kaya talagang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa natin, itiwala yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. At ang nagpapasagana ng ating pananampalataya at nagpapalago ng ating pananampalataya ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, dahil siya yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Di ba siya nagpapalago ng kaalaman at karunungan na paniniwalaan natin? Amen po ba tayo? Amen. Naunawaan natin na bilang tao na katulad nyo, ginagamit lang niya ako. Pinalalago niya tayong lahat sa kaalaman at paniniwala at pag-asa na sa muli niyang pagparito, datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Wala pong bayan dito. Wala pong bayan. Pagkikinabangan natin lahat dito ay kaligtasan ng mga kaluluwa natin. Ganon po siya tumawag, na pinalalago niya at pinasasagana niya sa kaalaman, sa paniniwala at pag-asa at pag-ibig, na kung paano niya pinalago sa puso ko, pinalalago din niya ito sa puso ng mga participant na tinatawag niya na magpapakumbaba na sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So napaka-excellent na pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Katulad nyo rin akong nag-iintay at nagbabantay. Katulad nyo rin akong strangers na nakikipaglaban sa ilalim ng kahirapan, nakikipaglaban sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Katulad nyo rin akong survivor sa ilalim ng kalamidad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagaganap po sa panahon ng kawakasan yung offer sa atin ng Panginoon Diyos
na ilagat na natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nagtanda na siya ng isang araw na ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay, sa mga pakasalanan. Ano po? Dahil talagang na-infected tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Nakuha na po natin, naunawaan na natin yung Book of Acts chapter 17 verse 31. Nagtalaga na siya ng huling araw at ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Ito na yung paghuhukom na nanggagaling sa kanyang sambahayan, nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. So, naunawaan na po natin yung sinabi sa aklat ng Gawa, chapter 70, verse 31, na mismo ang Panginoon Diyos ang nagpapatunay nito, na sinasabi ko, pinapahayag ko sa inyo sa panahon ng kawakasan. Magbulay-bulay po tayo at magsaliksik upang pagyamanin tayo at pasaganahin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ang lahat po ng iniimbitahan automatic mga isinilang sa paniniwalang espiritual, mga taong bago sa pagtitipon at pagsiselebrasyon ng araw ng Sabat, mga lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. Mga may matitibay at matatatag na relasyon na nagpapatotoo, na ipinaghihiyawan sa social media ang kanyang layunin na ituro sa lahat ng mga tao sa buong mundo na ang ating tagapagligtas ay binuhay na maguli, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Kaya nangyari sa sino mang nakakarinig ng tinig ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus, ngayon po sa panahon ng kawakasan, lumalang na siya ng kanyang kaharian na mga taong bago. Nilalang niya sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Lumalang na siya ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Mananatili na magpakailan-kailan pa man ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na di matitinag. Amen po ba? Amen. Kasi pagka sinundot natin at ipinahiya natin ang Zion, parang sinusundot natin ang itim ng mata ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ang sino mang gumiba ng banal na bundok ng Zion ay gigibain ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Kayo ang templong banal na itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng kikilala at maniniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, tinuturo yung mga panauhin na kayo ang templong banal na tinatahanan ng aking espiritu. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, bawat isa. Amen po ba? Maliwanag na may mga relasyon tayong lahat. Hindi sa sariling akala natin, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyari sa atin ito. Na sa pangalan ni Kristo Jesus, isinuko niya nung pinaniwalaan natin, na-enlighten tayo, nagliwanag sa puso't isip natin yung paniniwalaan natin na patotoo na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di ba yan yung pinakamasarap na inaasam-asam natin na mangyari sa buhay natin, na iniintay natin? Di ba yan yung crown natin, bawat isa na iniintay natin na mangyayari yan sa buhay natin, na sa isang patay, yung may kabulungan mapapalitan ng walang kabulungan sa muli niyang pagparito? Do you believe in the name of Jesus in the resurrection? To all people of Zion, to all people of God, sa lahat ng mga tao ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, sa lahat ng mga pinili ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Naunawaan po natin. Kanina, may sinusubaybayan tayong hula. Di ba nangyari yung hula? Pinatunayan ng mga banal na apostol. Kaya po ang buong mundo hahatulan sa katwiran ng patotoo. Mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Mabuti at di mabuti. Mayaman at mahirap.
Hahatulan tayo ng hukom ng mga hukom sa katwiran ng patotoo. Kaya po lantaran, transparent ito sa social media na pinapahayag ang pag-ibig niya na walang dagdag, walang bawas. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Naunawaan natin yung ang Panginoon ay magbibigay ng tanda. Ito yung pinatunayan niya sa Hebrews chapter 2 verse 4. Na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Naunawaan po natin sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Amen po ba? Sinaksihan ng Panginoon Diyos. Ngayon, ito po, kukunin natin yung reference, masusumpungan natin. Binasa ko sa inyo yung Hebrews chapter 2 verse 4. Ito yung reference. Ano po? Makikita natin dito sa tupon ng Hebrews ito. Kinuha ko po ito sa Gawa chapter 2 verse 22. Pakisundan nyo kami para mas tumibay, tumatag yung napapakinggan natin, na paglalagaan natin ng paniniwala, yung hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng Panginoon Diyos yung tanda ng kapamalagan sa mga iniimbitahan na maglalagang na ng paniniwala, ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, na magpapatotoo na tayo, na may pinaniwalaan tayong hula na patotoo na nangyari na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin ng mga iniimbitahan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Sundan nyo kami sa aklat ng gawa para lalo tayong magtumibay, lalo tayong masatisfied, at pare-parehas na inilalagay sa puso natin, itinatanim yung binhi ng patotoo sa puso at isip natin, at siya nagpapalago tuwing araw ng Sabat, tsaka nyo lang maririnig ang programa na ipapahayag sa inyo ng kanyang katiwala, yung programa na inihain sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At ako po ay talagang puspusan na sa ilalim ng pagiging survivor. God grace, nawa po ay patuloy na kalakasan, kalusugan at katatagan, patuloy na magtagumpay sa paglalakbay at maihayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Book of Acts chapter 2 verse 22, yung narinig yung reference doon sa Hebrews chapter 2 verse 4, na meron tayong ginamit na sa introduction yung hula ni Propeta Isaias na sinabi sa kanya na natupan. Ito pa, babasahin ko yung related na ng Hebrews chapter 2 verse 4, related dito sa reference sa book of Acts chapter 2 verse 22. Pakinggan po natin at unawain natin mabuti. Kayo mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Unawain po natin ito ngayon. Bulay-bulayin natin. Ang sabi dito sa sulat sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 22, kayong mga lalaking taga-Israel, ang binabanggit dito sa sulat ng Aklat ng Gawa. Pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, kayong mga iglesia sa mga bahay-bahay na nangalat sa balat ng lupa, pakinggan natin yung ipinapahayag ngayon. Amen po ba? Amen. Kasi nangyari na ito sa mga lalaking taga-Israel ngayon tayo yung mga nalalabing tinatawag at iniimbitahan na pakinggan natin mabuti at unawain natin mabuti. Dahil tayo yung mga inheritance at tayo yung mga descendants, tayo yung mga existence, mga tagapagmana ng kanyang pangako na nakakarinig, natuto pa rin natin ito ngayon. Amen po ba? Amen. Na ang nakapaloob dito sa napapakinggan at narinig natin na paniniwalaan natin, ang ipinamamanan niya dito buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hindi po ginto at pilak ang ipinamamanan niya rito. Ano po? Hindi po lupa. Buhay na walang hanggan.
Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Kayong mga iglesia sa mga bahay-bahay na nangalat sa buong lupa, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo. Di po ba ang nagpatotoo yung kanyang ama nung buhay niya magmuli sa ikatong araw yung kanyang bugtong na anak? Amen po ba? Amen. Mababasa po natin yan sa John chapter 5 verse ano po? Verse 36. Pakikuha natin, subaybayan natin sa aklat ng Juan yan, sa chapter 5. Pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak nung buhayin niya maguli sa ikatlong araw. Kaya kahit kailanman walang nakakita sa Diyos pero pinatunayan niya yan para makilala natin ang Diyos ang larawan niya. Amen po ba kayo? Naiisa lang ang Diyos dahil makatulad silang Espiritu. Amen po ba, people of Zion? Amen. Pinatunayan yan sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa buong mundo. At ipinakilala ng Panginoong Jesucristo yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Saan po natin makikita yon? Sa aklat ng Juan 10, chapter 1, verse 18. Walang nakakita sa Panginoon Diyos kailanman. Tama po, pero ipinakilala ng bugtong na anak yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Kaya pinatunayan ng kanyang Ama yung larawan niya na sinasamba natin Espiritu. Iisang Diyos na tunay dahil magkatulad silang Espiritu. Kaya tayo naman na iniimbitahan, magiging katulad naman niya tayo sa muli niyang pagpalito. Naunawaan natin yung paniniwalaan natin na iniintay pa tayo habang nagdiriwang tayo dito ng araw ng Sabat, habang nangingilin at napupo tayo sa walang kapuluhan na paniniwala ng sanlibutan. May iniintay pa tayo matutupad sa atin na sa muli niyang pagpalito, yung may kabulukan, papalitan niya na walang kabulukan. Ano magiging larawan ng may kabulukan na papalitan ng walang kabulukan? Di ba magiging katulad niya tayong Espiritu? Amen po ba? Sino po nagsalita niyan? Di ba yung manunubos natin, sinabi niya yan sa Roma chapter 9 verse 33, ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahiya dahil kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin. In Book of Roma chapter 8 verse 29, in Book of Colossians chapter 3 verse 3 and 4, napakarami pong pangako na sinabi niya sa mga iniimbitahan niya, mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya napakadalisay na pagpapahayag ng Ebanghelyo na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion, ang napaka-perfect na pagpapahayag ng katotohanan. Ito po yung salita ng katotohanan na nangyari na ipinapahayag ko sa inyo, na sinabi ng tagapagligtas sa mga banal na alagad, sa mga banal na apostol na nangaral sa lahat ng dako ng mundong ito, ang lahat ng mga bagay na ginawa niya na mangyayari sa kanya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga apostol hindi nadaya, hindi nailigaw. Nakuha natin, naunawaan natin yung sinabi ng tagapagligtas sa mga banal na alagad na pinapangaral ng mga banal na alagad. Hanggang ngayon, nananatiling buhay yung kanilang mga espiritu. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan na mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Tingnan niyo po. Unawain natin mabuti. Nalaman ng mga taga-Israel ito Nung ipinako siya sa krus tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, si ikatlong araw binuhay na siyang makuli Nalaman ito ng mga taga-Israel at nalaman din ito ngayon ng taga-ibang lupa ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito, nahayag na kayo, no? Kayong mga talaking taga-Israel, pakinggan ninyo mga salitang ito. Si Jesus ng taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. O di ang Panginoon Diyos ang nagpatunay sa buong mundo. Ngayon, nagliliwanag ito sa buong mundo. Transparent ito sa social media na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen.
Sa bawat nakakarinig ng pangangaral ng mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, ito na yung hudyat ng babala sa ating lahat. Ang may pandinig ay makinig. Ano po? Kaya subaybayan nyo kami sa bawat pagpasa namin ng chapter, ng verse, para talagang ma-enlighten tayo, maliwanagan sa puso't isip natin dahil ang kapalit nung tapat na paniniwala natin ay kaligtasan ng mga kaluluwa natin ito. Amen po ba? At tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapag-iingat ng buhay natin dito sa madilim na sanlibutan. Naniniwala kayo ron? Amen. Pinatunayan yan sa panahon ng kay Noe. Kung paano niyang iniligtas sa mahanggunaw ang 8 kaluluwa na pinagawa niya ng daong si Noe. Ngayon, alin yung daong na ginawa sa atin ngayon? Di ba sa lahat ng mga nananalig, sa lahat ng nakakarinig ngayon na pinatunayan sa mga taga-Israel, ang tanda ng kababalagan na ginawa ng kanyang ama na binuhay siya sa ikatlong araw, tinatunayan sa buong mundo yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi natin mapupusong yan, hindi natin masasalangsang yan. Kaya sino man yung mamumusong, mangyari kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Siya na ibinigay sa dakdang pasya at paon ng kaalaman ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinapako sa krus at pinatay. Tingnan nyo, sa gitna ng mga sinungaling, ibinigay ng Panginoon Diyos ang kanyang pasya na paon ng kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan sa inyong na inyong ipinako sa krus at pinatay. Tingnan nyo, sa gitna ng mga sinungaling, binigay ng Panginoon Diyos yung kanyang anak, yung kanyang buktong na anak. Yan yung paunang pasya niya. Yan yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Nakuha natin, naunawaan natin. Ito po, napakadakila na at napakatibay na nangyari. Pinatunayan yung kanyang buktong na anak. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Sa panahon ng kawakasan, hindi rin mapipigilan ang pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, iahayag sa inyo ang salita ng katotohanan na binuhay siyang maguli in the third day upang ang lahat ng makakarinig na kanyang hihirangin at tatawagin at pipiliin ay itatakda niya ng tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya po ang kaligtasan may prinsipyo, may paninindigan, nananatiling tapat sa lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako. Tignan nyo, sa panahon pa lang ito ng mga Hudyo sa panahon pa lang ng mga taga-Israel pakinggan ninyo ang salitang ito na si Jesus na taga-Nazaret lalakong pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at kapabalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos na hindi maaaring mapigilan. Di ba ito yung ginawa ng Panginoon Diyos ng kanyang Ama nang buhayin siyang maguli in the third day? Kaya nga hatulan ng buong sanlibutan sa katwiran ng patotoo mananampalataya at di mananampalataya, masama at mabuti, mahirap at mayaman. Amen po ba? Amen. Kaya ang imbitasyon sa ating lahat, nationwide, worldwide, mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yaon lamang pinili at tinawag ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta. Napaka-excellent.
napaka-perfect nung iniuutos sa atin bawat isa, mga kapatid at kaibigan. Walang ibang pangalan ng religion dito nakasulat, kundi ang nakalagay dito sa aklat ni Propeta Joel, listen carefully, people of Zion. Ano po, mga kapatid at kaibigan, subaybayan nyo kami para magbulay-bulay tayo at magpuspos tayo ng kaalaman at karunungan na galing sa langit. Ano po? Book of Joel, chapter 32, chapter 2, verse 32. Mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem doroon niya ang nakatanan. Gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabiya ang mga tinawag ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoon, no? Yung nakalagay sa hula ni Propeta Joel, mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem doroon niya ang makakasumpong. Amen po ba? Amen. Kaya nga marami ng pangit tayo sa langit eh. Book of Joel, chapter 2, verse 30, at ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Verse 31, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ito po, nangyari na ito eh. Nakita na natin ito eh. Amen po ba? Amen. O, ito na yung invitasyon sa ating lahat ha. Kaya ang may pandinig, makinig, unawain po natin mabuti. Transparent po ito sa social media. Ang layunin niya sa atin lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa sayo na aking banal na bundok. O, dito pala tumatahan sa sayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na tumawag sa atin na paglalagaan natin ang paniniwala. Sa banal na bundok pala na sayo tumatahan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga ikinumpara tayo sa pinakamatayong na bundok eh. Tayong mga iglesia, ang piniling dakong tahanan niya, magpakailan-kailan pa man. Mananahan po sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli. Tayo po ang ninasa at pinili niyang dakong pahingahan, magpakailan-kailan pa man. Sa mga iniimbitahan na magbabantay na at mag-iintay na sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayong mga katiwala. Sa paniniwala tayo naging katiwala. Amen po ba? Hindi sa mga literal na bagay. Amen. Inuulit ko po, sa spiritual na paniniwala tayo, ginawang katiwala, hindi sa mga temporaring mga bagay na nabubulok at naglalahot, lumilipas. Ginawa tayong katiwala sa katwiran ng patotoong lahat. Amen po ba? Amen. Pinaliliwanag sa ating mabuti upang maunawaan po natin upang hindi magulo yung ating paniniwala. Tingnan niyo po saan tumatahan. Ninasa niya na ang bawat isa na iniimbitahan niya na nangalat ang mga iglesia sa buong sanlibutan. Ninasa niyang manahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Magpakailan-kailan pa man yan, mga kapatid at kaibigan. Ito po yung related na verse ibibigay ko sa inyo, 132 verse 13 up to 14, Book of Psalms. Pakisubaybayan po natin para tumibay sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Siya na binigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan na inyong pinako sa krus at pinatay. Na siya binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya ay mapigilan ito. Sapagkat sinabi ni David sa kanya, nakita mo lagi ang Panginoon sa aking harapan. Sapagkat siya ay nasa aking kanang kamay upang huwag ako makilos. Dahil dito ay nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwanan ang kaluluwa ko sa Hades. Wow, nakagagalak naman po yung pangako ng ating tagapagligtas.
sa bawat mga iniimbitahan na maging kaanib ng kanyang banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Hindi papayag yung ating tagapagligtas na maiwan sa Hades yung ating kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ang Hades po, impyerno na eh. Amen po ba? Amen. Araw at gabi rin po ang pagdurusa sa impyerno. Kung paano may buhay na walang hanggan, gayon din naman ang kapahamakan. May pagdurusa rin na walang hanggan. Amen po ba? Kaya ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Dahil talagang hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa mundo. Ano po? Kung paano may buhay na walang hanggan itinakda, meron din pagdurusa na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Mamili tayo. Masarap po maghintay at magbantay na panatag at payapa. Dahil talagang ito na yung ipinasya niya sa kapanahunan. Amen po ba? Amen. Titiisin man na ang iyong banal ay makita ng kabulukan. Nakuhan po natin to, sapagkat hindi mo iwanan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man na ang iyong banal ay makita sa kabulukan. Tingnan nyo, hindi matitiis ng Panginoon Diyos eh. Kaya sinuwi kong itong anak, hindi niya matitiis na dumating pa sa buhay natin, bawat isa yung kabulukan na dumating sa buhay natin eh. Amen po ba? Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa kay isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay luluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa ay nakita niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo, na siya hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyang katawan ay hindi makakita ng kabulukan. Verse 32, ang Jesus na ito ay binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Wow, nakagagalak, hindi na natin nakita itong mga banal na apostol. Pero talagang napaka-perfect na ipinapahayag nila to sa mga itinakda ng tagapagmana ng kanyang pangako. Nag-confess ang mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Ang Jesus na ito ay binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Wow, 2,000 years ago ang nakalipas nito. Buhay na buhay sa mga iniimbitahan ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Na yan yung mga nakatatak sa puso't isip natin bawat isa, na pinapahayag natin na transparent sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Yan po yung pinamamana sa atin na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, yung katwiran ng patotoo. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Palibhasa kay pinangaral ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Nakuha niyo kung paano ibinuhos yung kapangyarihan ng karunungan? Naririnig natin ngayon eh. Amen po ba? Amen. Saan galing to nung ibinuhos? Sa langit eh. Amen po ba? Hindi naman sa sanlibutan eh. Ito yung hula na tanda ng kababalaghan na pinatunayan ng Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ng paniniwala, ito yung pag-asa nating lahat na sa muli niyang pagparito. May iniintay tayo na sa isang kisat mata, yung may kabulukan, papalitan niya ng walang kabulukan. Amen po ba tayo doon? Amen. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dadapat siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa akin, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa.
Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinapako sa krus. Wow, nakagagalak, mga kapatid at kaibigan. Nakakagalak ang pag-ibig niya na talagang walang hanggan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ito po yung pagpapatunay na yung pinaniniwalaan natin ito yung tanda ng kababalaghan na pinatunayan ng Panginoon Diyos sa atin ngayon na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Na hindi tayo malulugi sa lahat ng mga iniimbitahan na ilalagat na natin yung paniniwala natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo bilang mga saksing tapat na binuhay siya magmuli in the third day. Hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Masasabi ko nga sa inyo, panalo tayo sa nangyayaring digmaang nagaganap sa panahon ng kawakasan. Dahil siya ang nagtakda ng kanyang kaharian, hindi tao. Amen po ba? Amen. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Tingnan nyo, ginawang Panginoon Sinaksihan ng kanyang ama yung kanyang anak Ito, nangyari ito sa Israel Pinatutunayan ito ngayon sa mga mag-a-apply ng paniniwala. Kahit sino man yung tawagin at piliin na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya transparent po ang pangangaral ng pag-ibig ng Panginoon Diyos Everlasting yung pag-ibig niya. Kaya so loved the world that He gave only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish but have everlasting life. Naunawaan natin yung pagsinta niya sa buong sanlibutan. Tayo yung minahal niya sa sanlibutan upang huwag tayong mapahamak. Kasi nadaya tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng lakad ng sanlibutan Amen po ba tayo? Kaya ito yung testimony sa Book of Acts chapter 2 verse 22. Pakatalastasin niya ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Tingnan nyo, yung nakakarinig, nasaktan sila Hindi na bago sa nakalipas na 1,000 taon. Maging ngayon man, maaaring makaramdam tayo ng sakit. Kailangan maramdaman natin yung pain. Amen po ba? Amen. Dahil naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ang nakakaramdam ng pain, nakakaramdam na ng pagbabago. Amen po ba? Amen. Ang nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam na ng pagpapagaling ng sakit. Amen po ba? Amen. Kasi affected tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya sino man ang makarinig, makakaramdam talaga ng sakit. Dahil tayo talagang naalipin ng sakit. At hindi na bago yung pandemya. Amen po, amen po ba? Kasi na-pandemya na tayo sa pasimula pa lang ng aral ng sanlibutan Kaya ngayon, pinagagaling na tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Ito po, nangyari po itong paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na binabanggit dito yung Israel. Ano po? At ngayon tayo naman yung nakakarinig na maglalagak na ng paniniwala. Nang marinig nga nila ito ay nasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Wow, ang ganda ng tanong, mga kapatid, anong gagawin namin? Sa mga sumusubaybay, sa mga listeners, sa mga participants, andito rin po yung sagot. Sa binabasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 22. Ano po? Unawain lang po natin mabuti. At talagang napakaselan na ang sino man ay binigyan ng pagkakataon na makapasok sa dakong kabanal-banalan. Ang dakong kabanal-banalan pinapasok natin dito ay yung katwiran ng patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba kayo ron? Amen. Kasi siya lang ang naging banal
na pangunahing nilalang eh. Tayo magiging bunga. Amen po ba? Siya pangunahing nilalang eh. Para maging kapatid niya tayo eh. Siya panganay na nilalang upang tayo eh maging kapatid niya. Nakatulad niya. Amen po ba? Amen. Ito po sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, ito yung itinanong ng mga nakarinig, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Wow, yung palang binobautismuhan eh, na itinanong ng mga nakakarinig kay Apostol Pedro, kailangan palang magpabautismo, magpasakop. Amen po ba? Amen. Ang bawat isa sa inyo ay kailangan magpasakop sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, paniniwalaan natin na binuhay siyang muli, tatanggapin natin yung kaloob ng Espiritu Santo dahil pinatunayan ng kanyang Ama, yung kanyang anak, nung buhayin niya in the third day. Sinaksihan niya yung kanyang anak eh. Pinatunayan niya sa buong mundo yung kanyang anak, nagbuhayin niya muli in the third day. Amen po ba? Amen. Pinatutunayan ito sa mga iniimbitahan ng mga iglesia sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Dahil tayo nakakarinig na magpapatunay din nung sinaksihan ng kanyang ama, yung ginawa sa kanya, nang buhayin siya maguli in the third day. Ang sumampalataya sa isinugo ay sumasampalataya sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong nating Diyos sa Kanya, at sa iba pang maraming salita, ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Tingnan nyo, nangaral eh. Nagpatotoo yung nangaral. Nagpatotoo sa lahing likong ito. Alin yung lahing likong ito na binabanggit dito? Sa verse 39. Yung mga unbeliever na hindi naniniwala sa hula ng mga banal na propeta, yan po yung mga binabanggit na lahing likong ito. Kaya sa gitna ng lahing ito, nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya nga pinaghihiyawan ito sa social media eh. Nasa gitna tayo ng lahing likong ito. Amen po ba? Nasa gitna tayo ng mga unbelievers. At tayo yung believers in Christ, in the name of Jesus, in the resurrection. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Yung binabasa ko sa inyo sa Aklat ng Gawa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Tignan nyo, kasali na rito yung mga anak, yung mga apo. Amen po ba? Ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa kabila ng pagiging survivor natin lahat eh. Yung ating mga anak, yung aking mga apo eh, may napapakinggang mabuting balita na ipinapahayag sa buong mundo. Amen po ba? Amen. So isang napakadakilang katuparan ng Panginoon Diyos sa lahat na sinabi niyo sa mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa atin na mga nakakarinig na magpapatotoo. Nakagagalak po. At sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa silangan, kanluran, timog at silaga, ang tumatawag ko ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Hindi po ako. Ginamit lang niya akong salitain ko. Yung sinabi niya sa mga banal na propeta. Nasasaksihan niya yung sinabi niya sa mga banal na propeta na tanda ng kababalaghan na susubaybayan natin at paniniwalaan natin na pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya nakarelated sa atin yung sinabi ni Apostol Pedro in chapter 1 of Book of Peter, verse 19, kami ay may panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusubaybayan. Na inihaling tulad niya sa ilawan ang bawat isa sa atin na nalagay sa pinakamataas na dako.
na naliliwanagan ng kadiliman ng mundo, na tayo ang magniningning sa madilim na mundong ito, sapagkat sa atin sumilang ang tala sa umaga. Amen. Sumilang yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan, nagniningning, ano po, nahayag sa social media, transparent, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya pong mapahamak ang sino man, kaya po wala siyang itinatangi sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Yung bawat magiging participant ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong tatak ng binhi ng patotoo sa ating puso't pag-iisip. Lumalabas na sa labi natin yung patotoo, hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba tayo? Amen. Verse 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita, unawain po natin mabuti, to all listeners in Christ, in the resurrection. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Lahat ng nagsitanggap ng kanyang salita, amen po ba? Ay nangabotismuhan at nangaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Wow, nakagagalak po in the name of Jesus in the resurrection. Glory to God. Nationwide, worldwide, ang pag-i-evangelize ng mabuting balita na mayroong buhay na patotoo na pinagsisigawan sa social media. Amen po ba? Amen. Ito po, ang linaw. Yaon niyang nagsitanggap ng kanyang salita na siya'y pinapako sa krus na makasalanang tao. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siyang maguli. Nahayag po yan. Yan po yung salita na napakinggan ng mga nagsisipagtanong sa kanya na ano yung kanilang gagawin. Nung ito po'y binanggit ni Apostol Pedro, narinig ng mga nagsisipagtanong. Kaya sinabi rito sa verse 41, yaong nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan. Wala pong ginamit ditong tubig nung mabotismuhan yung mga Israel. Nung ipahayag ni Apostol Pedro yung nangyaring hula ng mga banal na propeta sa mga nagtatanong na Israel. Amen po ba? Amen. Ito ang liwanag, yaon niyang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nangaragdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 na kaluluwa. Amen po ba? Buong mundo ngayon itong tinig niya na ipinapahayag ito. Kaya po hindi dahilan ang tubig upang hindi tayo mahabotismuhan. Mapapakinggan natin yung salita, yung katwiran ng patotoo. Doktrinado, botismonado tayo, paiilalim tayo sa katwiran ng patotoo. Napakinggan natin ay pinangaral ito sa social media. Yan po yung kagandahan at kabutihang loob ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Naunawaan po natin lahat ng makakarinig ng salita na binuhay siya maguli in the third day, botismonado na. Hindi nga mapipigilan yung pangangaral dahil hindi naman sa tubig tayo inulubog para mabotismuhan Sa lahat ng makakarinig ng salita ng katotohanan ay pinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, binuhay siya maguli. Ikinawan tayo ng matibay at matatag na halimbawa na tutularan natin at paniniwalaan natin bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan po yung salita na napapakinggan natin, pinapangaral sa social media. Transparent. Lumalatag ang doctrines of baptism sa pamamagitan ng salita na napakinggan natin. Na binuhay siyang maguli in the third day. Siya nagselyo sa puso't isip natin ng katwiran ng patotoo na lumalabas na sa labi natin, hindi nawawalay. Amen po ba? Amen. So maliwanag yung doktrina ng bautismo. Yung lahat ng nakarinig ng salita, sinabi ng mga Hudyo, anong gagawin namin? Ipinahayag ni Apostol Pedro, yung mabuting balita ng kaligtasan. Sa lahat ng mga nakarinig ay nabautismo, napailalim na sa katwiran ng patotoo. Ang mga naligtas ay 3,000 kaluluwa. Ay nakagagalak ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po, nationwide, worldwide. Ako'y sumasampalataya
mas more than 3,000 millions dahil last days na. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung pangangaral, talagang napaka-excellent. Wala kayong mararamdaman ka-ipokrituhan o kapaimbabawan dito. Walang ipokritong pagpapahayag. Amen po ba? Amen. Napakatuwid na pagpapahayag. Kaya po, ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ito yung regalo sa atin na walang bayad. Ano po? Kaya ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, wala pong bayad dito. Kaya ito yung sakripisyo ng mga hinira at tinawag upang gawing katiwala ng kanyang kaharian. Ito yung pagkain espiritual na pinapahayag sa social media. Ito yung pagdiriwang ng araw ng Sabat ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Mga butismonado sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Wala pong involved na tubig, kaya hindi mapipigilan yung kalooban niya na ipahayag ito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Nakatawa na po natin mabuti. Yaong nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Ang mga dadagdag, ano po, sa mga nakarinig na nabotismuhan, mayroon 3,000 mga kaluluwa at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsasama-sama, pagputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. At ang tapon ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Maliwanag po ba sa atin na talagang may pinanggalingan yung testimony na nagpapatibay at nagpapatatag sa napapakinggan natin at paglalagaan na natin ng paniniwala at pagkilala? Nakilala natin yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So ito po yung di malilip na inaantay natin sa muli niyang pagparito. Bagamat nakakaranas tayo ng kahirapan sa mundong ito bilang mga survivor, hindi naman po tayo malulugi, ano po? Dahil hindi malilip na kagalakan yung mangyayari sa buhay natin pagka dumating na siya. Talagang ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya po natin tatalikuran yung napapakinggan natin at bilang taong katulad nyo, ginamit lang niya akong katiwala upang ipahayag ko yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Upang tayo magkaroon ng katiyakan sa paghihintay natin at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito na meron siyang tinubos na kukunin at isasama sa langit. At ilalayo niya na dito sa mapakanig na takbo ng sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay ahatulan niya sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. So kaya ngayon kinikilos niya na ang lahat ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa panahon ng kawakasan. At ang lahat ng mga nagsipaniwala ay nangagkatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Tingnan nyo, yung bawat pag-aari ng isa na nakiisa na. Yung pag-aari ng isa, pag-aari na ng lahat ng mga magkakapatid. Kasi naghihintay na preparado na. Amen po ba? Shake na eh. Eto ngayon yung rurok ng sitwasyon na magaganap sa atin lahat ngayon ito. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari, kayamanan at binamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Nakuha niyo po ito.
naging maluwag yung puso at pag-iisip ng may mga kayamanan na pinagbili na yung pag-aari upang i-share na sa bawat kapatiran. Ano po? Dahil talagang binigyan na sila ng kaalaman na sila'y nakatiyak na sa buhay na walang hanggan. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may karapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamon ng mga paglingap sa buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Naniniwala po tayo ron? Amen. Ang Panginoon Diyos ang nagdaragdag ng mga kaluluwang nakaliligtas na pinapupunta sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. So tayo, tinawag tayo upang i-apply natin itong patotoo at ibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin bawat isa. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Amen. Sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participant at partakers, na ang doktrina ng bautismo yaong lahat ng mga nakarinig ng salita na ipinangalan ng mabuting balita na binuhay siyang maguli in the third day. Yan yung tanda ng kababalagan na sinaksiyan ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya ng buhay niya maguli in the third day, yung kanyang bugtong na anak. Maliwanag po sa atin? Amen. Amen. Yan po yung maliwanag sa sikat ng araw sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, sa buong sanlibutan. Na ang bautismo mga nakakarinig ng salita ng katotohanan na pinangaral na yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day, dyan tayo pa ilalim, dyan tayo pasakop, dyan tayo maniwala upang magkaroon tayo ng matibay na relasyon. Matibay at matatag na commitment. Ma-deliver tayo bawat isa dahil siya lang ang may kapangyarihang bumago ng maruming lakad natin. Amen po ba? Amen. Amen. May matibay at matatag tayong relasyon at commitment. Ano po? At meron tayong katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Nadatnan tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Napagkatiwalaan tayo ng hula ng mga banal na propeta na ipinakilala niya yung tanda ng kababalaga ng buhay niya maguli yung kanyang bugtong na anak in the third day. So nakagagala na i-apply ang paniniwala na galing sa langit na maghahatid sa atin sa kaligtasan bawat isa. Maghahatid sa kaligtasan ng bawat pamilya, maghahatid sa ating mga anak, sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating pamilya, at yung mga apo natin. Palakihin natin sa daan ng Panginoon. At sinabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin pagdating sa John chapter 2, verse 27 napakadakila nung ipinagkakaloob sa atin na napapakinggan natin, mga kapatid at kaibigan. 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Binigyan tayo ng patotoo. Di ba yan yung tinanggap natin, na pinaniwalaan natin, na saksi tayo, na binuhay siya maguli in the third day? Amen. Di ba siya ang nagbigay sa atin, sa kanyang anak? Doon pinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami in the third day, binuhay niya na maguli. Di ba yan yung katwiran na ibinigay sa atin, na tinanggap natin, na nakapaayod sa puso't isip natin, na hindi tayo kailangan turuan ng sino mang darating dito sa pangalan ni Kristo Jesus, sapagkat mayroong hari ng mga hari na gumawa ng kasaysayan na paniniwalaan natin? Di ba yan yung binigay sa ating katwiran? Amen. Na mayroong buhay na walang hanggan, nasa kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Kaya nga pinagbibilinan yung mga itinakdang tagapagmana na sa huling panahon maraming paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na gagamitin yung pangalan niya. Pero nakilala natin yung nag-iimpita sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Yan yung ibinigay niya sa ating katwiran Yan yung espiritu na tumatahan sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Hayag sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig.
Paniwalaan natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Upang hindi tayo makasali sa pagparito niya, nahuhukuman niya yung buong mundo. Ang mga tinatawag na maging participant ng Panginoong Jesucristo, hindi na po hahatulan. Pero yung ipagkakaila siya sa harapan ng maraming tao, ikakahiya rin niya sa harapan ng kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Ano sabi ni Apostol Pedro sa chapter 2 verse 9? Ito po, yung mga specific na deklarasyon na sinusubaybayan natin na nakatali sa puso't isip natin, na hindi kayang kalagin ng sino man, hindi kayang nakawin ng sino man, kundi ang nagtali nito sa puso't isip natin ay yung ating tagapagligtas . Naka-record sa langit, naka-record dito sa sanlibutan . Amen po ba? Amen. Kaya hindi kayang nakawin ito sa puso't isip natin. Ito yung kayamanan sa langit na ipinamana sa atin, na habang naglalakbay tayo nakatatak sa puso natin yung kayamanan. Ano po? At ito din yung baluti ng kaligtasan, isinuot sa atin bawat isa. Nakapagyapat tayo ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Magniningning sa buong mundo ang banal na bundok ng Sayon, dahil siya po ang nagtakda niyan. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa sulat ni Apostol Pedro, dadapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan nyo, tumawag sa atin na pumili sa atin na bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Iahayag natin yung karangalan nung tumawag sa atin mula sa madilim hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Matatapos ang dilim matatapos na rin ang kasinungalingan, matatapos na rin ang mga gawa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam, dahil itinalaga niya nato ang lalaking pinatunayan niya sa buong sanlibutan ng buhay niya maguli sa ikatlong araw. Matatapos na po ang dilim, magliliwanag na sa buong sanlibutan, magniningning na ang banal na bundok ng Sayon sa buong sanlibutan. Kaya po sa lahat ng may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang babala po sa atin, masama ang takbo ng buong sanlibutan, nakahilig na sa masama. Amen. Kaya dara po ako sa pagwakas sa bisyo na matutupad sa lahat ng mga iniimbitahan, at ang Panginoong Jesucristo ang nag-iimbita sa atin lahat, na ginamit lang niya ako bilang taong katulad nyo, na ipinararating ko yung kalooban niya sa lahat ng mga taong nakakarinig, na pagliliwanagin niya sa puso't isip natin yung salita ng katotohanan, na paiilalim na tayo sa katwiran ng pagkabuhay niyang makuli upang tayo makatiyak na sa kaligtasan hanggang sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat na katiwala na mga inimbitahan niya, na mayroon tayong inaalala na hula ng mga banal na propeta na napakinggan natin at binabasa natin ang hula, na ina-apply natin ito at pinaniniwalaan natin ito. Magagalak yung nag-iimbita sa ating lahat sa muli niyang pagparito. Sa kabila ng survivor tayo sa ilalim ng mundong ito sa kahirapan, nagagalak naman siya sa langit dahil mayroong umaalala ng kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Ano sinabi nung nag-imbita sa ating lahat? Pakinggan natin mabuti. Narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ano po sabi nung nag-imbita sa atin? Na nag-iwan sa atin ang katiyakan na habang nagsiselebrasyon tayo, habang inaalala natin at kumakain tayo ng tinapay ng buhay, habang nililiwanagan tayo ng salita ng katotohanan na sinabi niya, I am the light of the world, I am the bread of life. Ito po'y sinabi niya sa atin,
madali na siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng salita ng aklat ng hula na ito. Do you believe that, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, nakagagalak kong ibahagi namin sa inyo ang kalooban ng Panginoon Diyos na ito yung layunin niya sa lahat ng mga tao, ituro ang lahat ng mga bagay na naukol sa pangalan ng Jesucristo upang tayo magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan natin, sa pag-iintay natin bawat isa. Kapayapaan po ay sumating lahat, at kung paano tayo pinagpala ng espiritual na pagpapala, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga partakers, sa mga participants, sa mga followers, sa mga listeners, na mga nakapanood at na mga nakasaksi at nakarinig ng pagpapahayag ng mabuting kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ipinangaral ang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Naway patuloy dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa sa buong sanlibutan at nahasik na ang binhi ng patotoo na mag-ahari at magliliwanag sa madilim na sanlibutan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga followers. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Mga kapatid at mga kaibigan, dakila at kapuri-puri ang kasaganaan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating lahat na mag-iingat ng pagtitipan ng Diyos, tunay na tayo nakahanda at patuloy na nahahanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy tayong mga galak na magsiyawit, mga kapatid at mga kaibigan, ipakilala ang pangalan ng tahanan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, awitin natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat at umalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan ng awa, nasagana sa karunungan, kapayapaan at pag-ibig, tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang dakilang pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang bukbukan. Amen. Panginoon, ayon sa itinakda o minagaling ng iyong kalooban, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang sa sino mang tao na magiging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya't sa iyong banal na kapangyarihan, itinitiwala namin ang lahat ng mga bagay bilang mga alabok na itinayo mo upang gamitin mong tagapagpahayag ng iyong banal na katwiran. Patuloy kami nananalig at nananangan sa isang dakilang pag-asa ayon sa mga bagay na isinulat mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta na ikaw ang nagtakda ng kalooban mo na mahayag ang kaluwalhatian ng iyong banal na bayan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang kaligtasan ay nahanda sa sino mang tao. Nakahabagan mong maging bahagi
ng ministeryo ng banal na bundok ng Zion. Amen. Sumayo ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa sangkalangitan, magbuhat doon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.